Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Arito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang hinihinalang tulak ng iligal na droga matapos makumpiskahan ng tinatayang 522,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Laguna. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Elvis Calzado. 522K halaga ng shabu na samsam, high-value individual arestado sa Laguna. Arestado ang isang high-value individual sa bypass operation ng Santa Rosa Component City Police Station noong Mayo 28 taong kasalukuyan sa Barangay Malitlit, Santa Rosa City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Sandro J. De La Cruz Tapalla ang suspect na si alias Jojo, 53 taong gulang, residente ng Santa Rosa City, Laguna. Sa ulat ng Santa Rosa Component City Police Station, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John Paulo B. Caracedo, naaresto ang suspect matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa isang police pusher buyer. Matapos ang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang 4 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang timbang na humigit kumulang 76.8 gramo at may standard drug price na aabot sa 522,240 pesos. Na-recover din sa kanyang posisyon ang dalawang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang 1,000 peso bill na pinaghihinalaan na drug money. Samantala, kasalukuyang nasa kustudiya ng Santa Rosa CCPS ang naarestong suspect habang inihahanda ang mga kakukulan dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa pahayag ni PD Tapalla, patuloy na pinaigting ng Laguna PNP ang kampanya laban sa illegal na droga upang maprotektahan ang ating mga pamilya at lalo na ang kabataan. Malinaw ang mensahe na walang puwang sa Laguna ang mga sangkot sa illegal na droga at patuloy na tutugisin at pananagutin sa ilalim ng batas. Mula dito sa Laguna Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Elvis Calzado, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Calzado.
Naaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect matapos ang matagumpay na buy-bust operation sa bayan ng Chaong, Quezon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 2 milyong halaga ng hinihinalang shabu. Ibabalita yan ni Patrolwoman Gezaline Argoso. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Chaong Municipal Police Station ang dalawang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation umaga ng May 28, 2026 sa Sitio Crossing, Barangay Lalig, Chaong, Quezon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakakumpiska ng humigit kumulang 107.25 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang PDEA standard drug price na 729,300 pesos at street value na 2,187,900 pesos. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Randy, 49 years old at residente ng Sitio Villarosa, Lusacan, Chaong, Quezon, at si alias Gary, 53 years old, residente ng Sitio Centro, Barangay Lusacan, Chaong, Quezon. Nakumpiska mula sa mga ito ang isang not-tie transparent plastic bag, 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, hard money na nagkakahalaga ng 1,000 piso at isang pouch. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Samantala, pinuri naman ni Police Colonel Romulo A. Albacea, Provincial Director ng Quezon PPO, ang matagumpay na operasyon ng Chaong MPS. Ayon sa kanya, hindi titigil ang Quezon PPO sa pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga at patuloy na magsasagawa ng mga operasyon upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa pagpapakalat ng iligal na droga sa lalawigan. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Gezaline T. Argoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Argoso. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Baras Municipal Police Station ang isang regional most wanted person na nahaharap sa kasong statutory rape sa isinagawang manhunt operation sa Pasay City. Yan ang ibabalita ni Patrolman Junmar Abang. Muling nagtagumpay ang Rizal Police Provincial Office sa kampanya nito laban sa mga nagtatagong most wanted matapos maaresto ng Baras Municipal Police Station ang isang regional level most wanted person na nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa pang-aabusong sexual. Sa isinagawang joint police operation noong Mayo 29, 2026 sa Hill Puyat Avenue malapit sa LRT Hill Puyat Station sa Pasay City, nadakip ng tracker team ng Baras Municipal Police Station katuwang ang mga tauhan ng Substation 9 Villamor Pasay City Police Station ang akusado na matagal nang pinaghahanap ng batas. Nahaharap ang naarestong sospek sa 3 bilang ng statutory rape at 1 bilang ng lascivious conduct sa ilalim ng Republic Act No. 7610. Ang mga warrant of arrest laban sa kanya ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 79 Morong Rizal. Walang piyansang itinakda para sa mga kasong statutory rape habang may inirekomendang piyansang 200,000 pesos para sa kasong lascivious conduct. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at dinala sa Baras MPS Custodial Facility para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Arestado ang isang hinihinalang tulak ng iligal na droga matapos ang matagumpay na anti-illegal drug operation na ikinasa ng Rodriguez Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakakumpiska ng tinatayang 272,000 halaga ng hinihinalang shabu. Ibabalitayan muli ni Patrolman Junmar Abang. Isang tulak ng illegal na droga ang nasa kote ng Rodriguez Municipal Police Station matapos ang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal gabi ng Mayo 29, 2026. Sa ulat, ikinasa ng Municipal Drug Enforcement Team ng Rodriguez MPS ang operasyon na may koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang street-level individual na nahuling aktwal na nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang posture buyer. Nakumpiska mula sa sospek ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 40 gramo at may tinatayang standard drug price na 272,000 pesos. Na-recover din ang buy-bust money, perang pinaniniwalaang mula sa illegal na transaksyon at isang coin purse.
Matapos ang operasyon, agad na ipinaalam sa sospek ang kanyang mga karapatan alinsunod sa batas. Dinala rin siya sa paggamutan para sa medical examinations at sa Rizal Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri bago pansamantalang ikinulong sa custodial facility ng Rodriguez MPS habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. 7 kabataang scholar ang matagumpay na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa tulong ng sama-samang pagkilos at malasakit ng mga tauhan ng Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Ibabalita yan ni Police Corporal Marjorie Ngitew. Pagkakaisa at malasakit ng Mountain Province Provincial Mobile Force Company naghatid ng tagumpay sa 7 kabataang scholars. Hawak ang kanilang mga diploma at pusong puno ng pasasalamat. Matagumpay na nagtapos sa kolehiyo ang 7 benepisyaryo ng Educational Enhancement Program o EEP ng Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Buong pagmamalaking ipinagbunyi ng MPPMFC sa pangunguna ni na Police Lieutenant Colonel Sandoval Balnes at Police Lieutenant Colonel Efren Cugasi ang pagtatapos bilang cum laude ni na Tricia Antoniano sa Bachelor of Secondary Education in English at Ivy Fangsilat sa Bachelor of Science in Criminology. Kabilang sa mga nagtapos sina Jumari Duklan at Johnny Ann Magumsya ng Bachelor of Science in Criminology, Judian Lamagan ng Bachelor of Science in Information Technology at Joan Fiswine ng Bachelor of Science in Nursing. Samantala, kamakailan din ay nagtapos ng Bachelor of Science in Medical Technology si Sheila Leonor Alwaden. Higit pang naging makasaysayan ang selebrasyon ngayong taon dahil bukod sa mga bagong nagtapos, opisyal na ring naging registered criminologist ang isa pang benepisyaryo ng EEP na si Julius Tupagan matapos itong pumasa sa Criminology Licensure Examination nitong Abril. Ang magkakasunod na tagumpay na ito ay patunay na patuloy na pag-asa at inspirasyong hatid ng nasabing programa na buong pusong pinupundohan mula sa sariling kontribusyon ng mga kapulisan. Sa pamamagitan ng kanilang voluntaryong buwanang ambagan, nakapagbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga kabataang nangangailangan upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Bagamat hindi man kalakihan ang halaga, malaki naman ang naitutulong nito sa mga mag-aral sa kanilang gastusin. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa hindi matatawarang suporta ng mga kapulisan. Hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi maging sa gabay at inspirasyong natanggap nila. Ang EEP ay sumasalamin sa mataas na antas ng responsibilidad at kultural na tradisyon ng mga Inayan Cups ng Mountain Province at nagpapakita na ang kanilang tungkulin ay hindi nagtatapos sa pagpapanatili ng kapayapaan, kundi pati na rin sa paghubog ng pag-asa at kinabukasan ng mga kabataan. Thank you so much, Second PPMFC. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Ngitew, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Ngitew. Aktibong nakiisa ang hanay ng kapulisan sa isinagawang brigada eskwela sa lalawigan ng Oriental Mindoro na sinabayan ng outreach program sa bayan ng Nauhan bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng PNP sa community engagement at suporta sa sektor ng edukasyon. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Dara Falogme. Pinalakas ng Oriental Mindoro Police Provincial Office ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026 sa Cornelio Lintawagin Memorial Elementary School sa Nauhan, Oriental Mindoro sa pamamagitan ng outreach program para sa humigit kumulang 500 benepisyaryo mula sa tribong Alangan. Ang aktibidad ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Nauhan Eagles Club bilang suporta sa temang Bayanihan sa Paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Sa pamamagitan ng Community Outreach Program na Yakap Mangyan, Uyamang Lahi Arugain, Kapulisan at Pamayanan, naghatid ang Oriental Mindoro PPO ng iba't ibang tulong at serbisyo upang masuportahan ang paghahanda ng paaralan, mga mag-aaral at pamilya ng katutubong pamayanan sa pagbubukas ng klase.
Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang school supplies, tsinelas, pagkain sa pamamagitan ng feeding program, libreng gupit, at cash assistance para sa paaralan. Nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng personalized na payong bilang simbolo ng patuloy na pagkalinga, proteksyon at suporta ng kapulisan at mga katuwang na organisasyon sa komunidad ng mga mangyan. Ang Brigada Eskwela ay programa ng Department of Education na nakabatay sa diwa ng bayanihan at pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor upang maihanda ang mga pampublikong paaralan para sa ligtas, maayos at makabuluhang pagbabalik eskwela ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng Yakap Mangyan Program at Yakap ng Kapulisan sa Tribong Mangyan Program, muling pinagtibay ng Oriental Mindoro PPO ang pangako nitong ilapit ang serbisyo publiko sa mga katutubo at tiyaking walang sektor ang maiiwan sa layunin ng kaayusan, kaalaman, kapayapaan at seguridad. Sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, patuloy na isusulong ng kapulisan ang serbisyong nararamdaman, serbisyong may malasakit, umaabot sa paaralan at komunidad at nagbibigay ng pag-asa sa mga higit na nangangailangan. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogne, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at sa YouTube channel naman para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation and disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM. Ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.